8 araw na lamang po mula ngayon ay mag-uumpisa na ang paglilitis o impeachment trial ng ating pangalawang Pangulo na si Sara Duterte at yan ay sa susunod na Lunes, July 6. Hindi natin alam kung sinong mananalo dito, ang prosecution ba o ang depensa. At yan ang ating aabangan sa mga susunod na araw. Sa anuman daw po larangan ng labanan, realidad daw po ang pagkatalo. Ibig sabihin, sa ayaw at sa gusto mo, makakaranas ka ng pagkatalo at ako po ay naniniwala dyan. Yan man ay sa larangan ng politika, sa larangan ng pampalakasan o sa anumang uri ng labanan o ng kompetisyon. Subalit sa labanang Kristiyano, ang pagkatalo po ay hindi realidad. Totoo na tayo ay may pakikipagdigma gaya sa kasalanan, ngunit maging sa mga bagay na ito, hindi tayo dapat maging talunan. At ito yung focus na ating tutungayan sa ating mensahe ngayong umaga. Kaya iniimbitan ko yung buksan ang inyong mga Biblia mula sa sulat ni Pablo sa mga taga-Roma, Kabanata 8, atin pong tutunghayan ang mula talatang 31 hanggang 39. Mga taga-Roma 8, talatang 31 hanggang 39, ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ano nga ang ating sasabihin sa mga bagay na ito? Kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? Siya na hindi ipinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat. Bakit naman hindi ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay? Sino magsasakdal ng anuman laban sa mga pinili ng Diyos? Ang Diyos ang siyang umaaring ganap. Sino ang hahatol? Si Kristo Jesus na namatay. Oo, siya'y muling binuhay mula sa mga patay, na siya ring nasa kanan ng Diyos, na siya ring namamagitan para sa atin. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kahirapan ba? O ang kapigatian? O ang pag-uusig? O ang tagutom? O ang kahubaran? O ang panganib? O ang tabak? Gaya ng nasusulat, dahil sa iyo kami pinapatay sa buong araw, kami ay itinuring ng mga tupa sa katayan. Ngunit sa lahat ng mga bagay na ito, tayo'y higit pa sa mga nagtatagumpay sa pamamagitan niya na sa atin ay umibig. Sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, ni ang buhay, ni ang mga anghel, ni ang mga pinuno, ni ang mga bagay na kasalukuyan, ni ang mga bagay na darating, ni ang mga kapangyarihan, ni ang kataasan, ni ang kalaliman, ni alin pa mang nilalang, ay hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Kung babalikan lang natin ang mga naunang mga talata, mula talatang 18 hanggang sa mga sumusunod, makikita natin doon na merong pag-asang naghihintay sa atin. And that is the glory which God will be revealed in the second coming of Christ. Ngunit dahil ito ay nananatili pang pag-asa, alam natin yan, hindi pa ito nangyayari, alam natin ang Panginoong Jesucristo isang araw ay babalik. Pero dahil hindi pa ito nangyayari, patuloy tayong nakakaranas ng mga paghihirap. Kaya naman ang sabi dito ni Pablo, hinihintay natin ito ng may pagtitiis. Subalit dito sa ating teksto, ang pinaka-concern ni Pablo ay kung paano tayo maninindigan sa pag-asang ito na kung saan ay ihahayag ng Diyos sa darating na panahon. Totoo na may pag-asang naghihintay, may kaluwalhatiang darating, subalit paano tayo maninindigan o paano tayo manghahawakan sa pag-asang iyon hanggang sa huli? At yun marahil ang magandang tanong sa atin mga kapatid,
sapagkat gaya ng alam natin na ang mga mananampalatayang ito na sinulatan ni Pablo ay dumadaan sa matitinding pag-uusig ng kanilang pananampalataya. Maraming oposisyon, maraming kaaway. Maalala nyo na naisulat ni Pablo ang sulat na ito sa panahon ni Emperor Nero. At alam ng marami sa atin na si Emperor Nero ay isa sa pinakamalupit na naging emperador ng imperyo ng Roma. So yung tendency, pwede nilang pagdudahan ang kanilang pananampalataya kung nasa ganun kang kalalagayan. At ang matindi pa doon, pwede nilang talikuran ang kanilang pananampalataya. Pwede silang sumuko. Pwede na silang hindi sumulong. Sa pananampalatayang meron sila o naumpisahan nila sa tindi ng hirap na kanilang nararanasan. Kaya dito sa ating teksto, para palakasin, para bigyan ng encouragement at katiyakan ng mga mananampalatayang ito, ibinalik sila ni Pablo sa krus. Sa ginawa ni Kristo sa krus. Ang sabi dito, ano nga ang ating sasabihin sa mga bagay na ito? What then shall we say to these things? Ito ay tumutukoy sa ginawa ni Kristo sa krus na tinalakay na niya sa umpisa pa lamang. Una ay sa kabanatang 5. Maalala nyo sa kabanatang 5, sinabi doon na dahil kay Kristo ay pinawalang sala na tayo ng Diyos. Maalala nyo rin sa kabanata 8, talatang 1 na dahil sa ginawa ni Kristo sa krus, wala nang paghahatol sa mga na kay Kristo. There is no more condemnation to those who are in Christ Jesus. Para kay Pablo, yung ginawa ni Kristo sa krus, ang pinakamagandang motibasyon para manindigan o para manghawakan ang mga mananampalatayang ito sa pag-asang nasa sa kanila sa kabila ng kanilang nararanasan. Kaya ito po yung mensahe na nais kong dalhin sa inyo ngayong umaga. Ang pagtingin sa ginawa ni Kristo sa krus ay daan sa paninindigan sa pag-asang darating. Ang pagtingin sa ginawa ni Kristo sa krus ay daan sa paninindigan o panghahawakan sa pag-asang darating. Para kay Pablo, mahalagang tingnan nila ang mga bagay na darating. Bilang mga mananampalataya, napakahalaga na tumingin tayo na mayroong kalwalati ang darating, ngunit higit doon, mahalagang tingnan nila ang mga bagay na nangyari na. Yung past event, kaysa doon sa mga mangyayari pa lang. At yun nga yung ginawa ni Kristo sa krus. Totoo ito mga kapatid, parang gustong ipakita dyan ni Pablo na kumbaga sa ebidensya, iba pa rin yung nangyari na. Kaysa mangyayari pa lamang. Sa ibang salita, parang gusto ipakita dito ni Pablo na iba pa rin yung nakita na ng kanilang mga mata. Kaysa dun sa makikita pa lamang nila. Para kay Pablo, mas matibay yon, mas proven yon. Ngayon, ano yung halaga na tingnan natin? Yung ginawa ni Kristo sa krus o balikan natin. Ano yung halaga na balikan natin ang ginawa ni Kristo sa krus? Para tayo ay makasulong or para tayo ay makapanindigan o makapanghawakan sa pag-asa na meron tayo. Dalawang bagay po ang nais kong tingnan natin dito. Una, ito ay nagpapakita na nasa panig natin ng Diyos. Ito ay nagpapakita na nasa panig natin ng Diyos at pangalawang bagay, ito ay nagpapakita ng pag-ibig sa atin ng Diyos. Ito ay nagpapakita ng pag-ibig sa atin ng Diyos. So yung unang bagay na gusto kong makita natin dito kung bakit napakahalaga na balikan natin yung ginawa ni Kristo sa krus, ito ay nagpapakita na nasa panig natin ng Diyos. Mapapansin nyo na mayroong mga pagtatanong dito si Pablo. Sa talatang 31 sa ikalawang bahagi, ang sabi ni Pablo, kung ang Diyos ang kakampi natin, sino ang laban sa atin? If God is for us, who can be against us? Sa talatang 33, ang sabi ni Pablo,
Sino ang magsasakdal ng anuman laban sa mga pinili ng Diyos? Who shall bring a charge against us? At sa talatang 34, ang sabi ni Pablo, sino ang hahatol? Who is he who condemns? Ang mga pagtatanong na yan ay hindi nangangailangan ng kasagutan. Yan yung mga tinatawag na rhetorical questions na ang gusto lamang sabihin ni Pablo ay ito ang katotohanan. At ito ay inyo nang nalalaman. At sa mga pagtatanong din na ito ni Pablo, mapapansin nyo yung mga salita o mga expressions na kanyang ginamit. Against us, lay a charge, condemns. Ano yung maiisip nyo dyan? Yan yung mga salita o mga expressions na ginagamit sa korte. O sa mga usaping legal. Diyan ay nagkakaroon kayo ng ideya na ang tinatalakay dyan ni Pablo ay pumapatungkol sa kautusan ng Diyos, patungkol sa batas ng Diyos. Kaya dito maalaala nyo na dati tayo ay nasa ilalim ng puot ng Diyos, nasa ilalim ng kanyang pagpaparusa o paghahatol, ngunit ngayon ay hindi na ganito ang ating kalalagayan. Kaya sinabi ni Pablo, if God is for us, who can be against us? Ang sabi pa, who is he who condemns? It is Christ who died. And furthermore is also risen, who is even at the right hand of God, who also makes intercession for us. Ipinapakita dyan kung merong pinakamatinding problema ang tao sa harap ng Diyos, yun ay ang makaaway niya ang Diyos. Dapat maintindihan ito ng mga tao. Kung mayroong pinakamatinding problema ang tao, ay yun yung mapa sa ilalim siya o sila sa batas ng Diyos. Ngunit ang sinasabi dito ni Pablo, hindi na ganito ang ating kalalagayan sa harap ng Diyos. Sa halip ay kakampi na raw natin ang Diyos at yan ang tinatawag na reconciliation. O yung pagkakasundo, pinagkasundo na tayo sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, na wala na yung pader na namamagitan sa Diyos at saka sa tao. Natapos na yung rivalry between God and us as sinners. At yan ay dahil sa ginawa ni Kristo at malinaw yan sa Kabanata 5, talatang 9 hanggang 11. So dahil nasa panig natin ang Diyos, walang sino mang kaaway ang pwedeng magtagumpay sa atin. Sa mga Kristiyano, siguro medyo magtataka kayo, anong ibig sabihin yan? Hindi sinasabi dito na parang wala na tayong kaaway. Kundi dahil ang Diyos ay kakampi na natin, nasa panig natin, walang sino mang kaaway ang pwedeng magtagumpay sa atin. Alam nyo, napakahalaga ng ganitong kaisipan. Unang-una sa mga mananampalatayang ito na sinulatan ni Pablo sa Roma. Sapagkat gaya ng nabanggit ko na ang mga mananampalatayang ito ay nasa gitna ng mga pag-uusig. Maraming oposisyon sa kanilang kalagitnaan. Nasa gitna sila ng mga pagano, halimbawa mga Hudyo, na nadoon sa kalagitnaan ng lugar na to or even mga hintil. Subalit ang mga mananampalatayang ito, kung sila man ay nagtitipon, ay nadoon yung pwedeng pag-aresto sa kanila o nadoon yung takot sa kanilang kalalagayan. Mahirap ang kalalagayan ng mga mananampalatayang ito. Pero dito binigyan sila ng katiyakan ni Pablo na dahil nasa panig nila ang Diyos, dahil kakampi nila ang Diyos, may pagtatagumpay sa mga kaaway, sa mga oposisyon. Gusto sabihin dito na walang dahilan para sila ay matakot. At yan ang napakaganda na isipin ng isang mananampalataya. Alam nyo, napaka-realidad sa mga Kristiyano na may kaaway, spiritually speaking. Pero ang katotohanan ay nasa panig natin ang Diyos. Grabing encouragement ito sa atin mga kapatid. Kaya siguro kung magtatanong ako sa inyo, ano ang nararanasan mo ngayon bilang Kristiyano? Nasa panahon ka ba ng paghihirap?
Wala ka bang pera? Meron ka bang pag-uusig na nararanasan? Ang sabi sa ating teksto, kung ang kanyang anak, referring to Christ, ay hindi niya ipinagkait. Sabi ay sa atin, ano pa yung mga bagay na hindi niya kayang ipagkaloob sa atin ng walang bayad? Talatang 32. Ipinapakita diyan ang pagiging generous ng Diyos. Kung iisipin mo ang iyong kalalagayan, wala akong pera ngayon. Walang kalaman-laman ang aking bulsa. Pero kung iisipin mo, napaka-generous ng Diyos. Anong iyong magiging tugon? Anong iyong magiging kaisipan o damdamin? Ay ang sinasabi ng salita ng Diyos kung paano ang kanyang anak. Sino ba si Kristo? Siya isang natatanging anak, pinakamamahal na anak, hindi ipinagkait. Ang sinasabi ni Pablo ay ano pa yung mga bagay na pwede niyang ipagkait sa atin ng parang walang bayad. Ano pa? Parang lahat. Gusto sabihin dyan ni Pablo, wala na. Kung mag-iisip ka ng isang bagay na parang pwede pang ipagkait sa iyo ng Diyos, ang sinasabi ni Pablo, wala na. Hindi ibig sabihin nito na anumang bagay na hingi natin o ninanais natin sa Diyos ay matatamasa natin o ipagkakaloob sa atin. Hindi. Gayunman, ipinapakita dito ang seguridad ng mga mananampalataya, yung security of believers. At alam niyo yung pag sinabing security of believers, yan man ay sa usapin ng kaligtasan o sa mga pangangailangan sa mundo. Hindi kasaganaan. Kung iisipin mo na parang secure ka pala, yung parang dapat ay sagana ka. Hindi ganon ang sinasabi dito. Subalit pinapakita dito na bilang mananampalataya ay secure ka. Alam niyo, ang Diyos ay hindi lamang concerned sa ating mga kaluluwa, kundi maging sa ating katawan. Ang Diyos ay hindi lamang concerned sa mga pangangailangan na tinatawag na espiritual, kundi maging sa pisikal. Kaya wag tayong mag-isip na bilang mga mananampalataya, ang kailangan lamang natin ay pangkaluluwa. Nagkakamali tayo doon. At ang banal na kasulatan ay malinaw na nagsasabi na maging sa ating pangangailangang dito sa mundo, sa pisikal ay ang Panginoon ay nagkakaloob. Kaya ito nagtuturo sa atin ng pagtitiwala sa Diyos sa lahat ng ating pangangailangan sa mundo, sa kasalukuyan. Nagtuturo sa atin ng kakontentuhan sa mga bagay na sa tingin natin ay kulang tayo. Nagtuturo ng kakontentuhan sa mga bagay na sa tingin natin ay kulang tayo. Mahalagang isipin natin na ipinagkaloob na ng Diyos ang pinakamainam na kaloob na pwede nating matanggap. At yun ang ating Panginoong Hesukristo. Hindi ko alam kung ito hindi nagbubunsod sa atin ng pagpapasalamat sa Diyos. Kung minsan ay may mga mananampalataya na sa halip na magpasalamat sa Diyos ay pagrereklamo. Hindi ito dapat umiral sa isang mananampalataya na merong Hesukristo. Nasukdulang kaloob ng Diyos. Bagaman siguro kung minsan dumadaan ka sa mga pagkakataon na walang salapi, may kabigatan o may kahirapan, o may pag-uusig sa iyong pananampalataya. Hindi ibig sabihin noon na nagpapabaya ang Diyos. Na hindi ibig sabihin noon na hindi nagpo-provide ang Diyos ng iyong pangangailangan. Hindi, nagkakamali tayo doon mga kapatid. Ang katotohanan ay tayo ang nagkukulang sa Diyos. Ang totoo noon ay tayo ang hindi nagiging tapat sa Diyos. Medyo pagsaway ito sa atin. Kung minsan ay mali yung ating damdamin o pagtrato sa Diyos. Subalit hindi ganito ang katotohanan. Alam niyo, sa panahon ng krisis, sa panahon ng kalamidad, for example, earthquake, makikita mo ang generosity ng mga tao.
May mga tao ay nandun yung hangarin na mag-ambag o magbigay. Pero ang tanong ay, higit pa ba sila sa Diyos? Ang hamon ko ay, kung hindi mo nakikita ang pagiging generous ng Diyos, balikan mo ang krus ni Kristo. Muli, si Kristo ang pinakasukdulang kapahayagan ng pagiging mapagbigay or generous ng Diyos. Kung tutuusin, kung titingnan mo, paano mo ilalarawan ang pagiging mapagbigay ng Diyos o pagiging generous ng Diyos? Sa usapin na lamang ng kaligtasan, sino tayo para iligtas ng Diyos? Tayo ay makasalanan. Tayo hindi karapat-dapat sa biyaya o habag ng Diyos. Katunayan, tayo ay karapat-dapat sa pagpaparusa o paghahatol ng Diyos. Pero nasaan tayo ngayon? Tayo ngayon ay nasa kagilagil-alas na kaliwanagan. Tayo ngayon ay humaharap sa isang banal na Diyos. Sino man sa atin, ano man ang katatayuan natin sa mundo, o kung paano mo tinitingnan ang iyong katatayuan sa Diyos, sino tayo na humaharap sa Diyos? Yun ay dahil kay Jesucristo. Ganun siya ka-generous. Hindi ba natin nakikita yon, mga kapatid? Kaya nga sa halip na pagrereklamo, dapat pagpapasalamat ang namumutawi sa ating mga labi. Dapat pagpapasalamat ang ibinabalik natin sa Diyos. May mga tao, meron na, nagrereklamo pa rin sa Diyos. Or marahil sa tingin niya ay kulang pa rin siya. Lord, kulang pa. Parang hindi ito karapat-dapat sa akin, lalo na bilang mananampalataya na nagtatapat sa iyo. Ngunit hindi ito dapat mangyari sa atin, mga kapatid. Si John Stott ay isang kilalang theologian, great theologian. Pero siguro kung mayroong isang bagay na kulang, kung iisipin natin parang kulang kay John Stott, yun ay yung wala siyang asawa. Pero para sa kanya, kumpleto siya. Para sa kanya, sapat siya. Ang sabi niya, in giving His Son, He gave everything. The cross is the guarantee of the continuing unfailing generosity of God. Kaya napakahalaga na sa tuwina ay bumalik tayo sa krus ni Kristo. At ganyang kahalaga ang kaugnayan kay Kristo, mga kapatid. Kung meron kang Kristo, walang kulang sa iyo. At ito naman ang gusto kong maintindihan ng mga kasama namin ngayong umaga. Sa aming mga mahal sa buhay, sa amin ng mga bisita, mga kaibigan. Gusto kong sabihin sa inyo na kung wala kayong Kristo, anumang meron ka, kulang ka pa rin. Yan yung tinatawag na kahungkagan ng buhay ng isang tao. Bakit? Dahil wala siyang Kristo. Kaya wag mong isipin na parang sapat ka na, ayos ka na sa iyong buhay, kung wala kang Kristo sa iyong buhay. Nagkakamali ka, kaya ang aking apila sa inyo, sana'y magkaroon ka ng Kristo sa iyong puso. Sana kilalanin mo si Kristo sa iyong buhay. At sana ito yung maintindihan ng mga mananampalataya. So bakit napakahalaga ng pagbalik sa ginawa ni Kristo sa krus? Ito ay nagpapakita na nasa panig natin ang Diyos. Subalit pangalawang bagay, ito ay nagpapakita ng pag-ibig sa atin ng Diyos. Ang sabi sa talatang 35, sino makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Who shall separate us from the love of Christ?
Mula doon sa usapang legal na tinalakay, mula talatang 31 hanggang 34, dito sa talatang 35 hanggang sa mga sumusunod, tinalakay o pinakita ni Pablo ang napakagandang katatayuan ng mga mananampalataya kay Kristo. Ang sabi diyan, muli, sino makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Gaya na nabanggit ko kanina ng mga pagtatanong na ito, hindi nangangailangan ng kasagutan. Gusto lang ipakita dito na itong katotohanan at ito ay inyo nang nalalaman. At si Pablo ay nagbigay ng ilang listahan dito na tila pwedeng maging banta para tayo ay mawalay sa pag-ibig ni Kristo. At yan ay hinati niya sa dalawang bahagi. Sa unang bahagi ay binanggit niya sa talatang 35 at ikalawang bahagi ay binanggit niya sa talatang 38 hanggang 39. Hindi natin may isa-isa ang mga bagay na ito, subalit ito ay nagpapakita lamang na anumang sitwasyon o kalalagayan meron tayo, iyan ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Napakaraming binanggit diyan, gaya ng gutom, kahubaran, tabak, kamatayan. Subalit, anuman ito, hindi raw makapaghihiwalay sa pag-ibig sa atin ng Diyos na kay Kristo Jesus. Isipin niyo mga kapatid, yung tabak, kamatayan, gutom, iyan ay mga banta para tayo mawalay sa pag-ibig ng Diyos. Subalit, hindi raw kahit yung mga bagay na yon. So anong tinuturo sa atin dito? Merong matinding karanasan ng Kristiyano, ngunit mayroong pagtatagumpay kay Kristo. Ang sabi sa ating teksto, dahil sa iyo kami ay pinapatay sa buong araw, kami ay itinuturing na mga tupa sa katayan. Yan ay hango sa awit 44, talatang 22. At kung pamilyar kayo sa talatang yon, ipinakita doon ng isang matuwid ay nakakaranas ng mga panlalait, nakakaranas ng mga pangungutya sa masama. At ganoon ang gustong ipakita sa atin dito na tayo mga mananampalataya, at tulad ng mga mananampalataya sa lumang tipan, ay pare-parehong nakakaranas ng mga bagay na ito, sufferings, humiliation, etc. Gayunman, ang sabi ni Pablo, sa lahat ng mga bagay na ito, higit pa tayo sa mga nagtatagumpay sa pamamagitan ni Kristo na umibig sa atin. Ganyan po tayo inilarawan ni Pablo. Yan ay larawan mula sa isang digmaan o labanan. Ngayon, tingnan nyo ang isang larawan ng labanan. Anong pinakamagandang isipin sa isang labanan? Iyon ay ang maging mananagumpay. Pero ang sinasabi dito ni Pablo, higit pa raw tayo sa mga mananagumpay. Yan ang katotohanan, meron tayo bilang mga Kristiyano kay Kristo. Kaya yan din yung katotohanan na walang Kristiyanong talunan, gaya ng sinabi ko sa aking pambungad kanina. Bagaman tila sa tingin natin ay mayroong pagkatalo, or sa lahat ng larangan na may pagkatalo, ngunit sa atin, sa larangan ng mga Kristiyano, sa larangan ng pananampalatayang Kristiyano, hindi realidad ang pagkatalo, for we are more than conquerors. Totoo na kung minsan para talaga tayong gapi. Parang talunan. Pero hindi iyon totoo. Alam nyo, nakakalungkot itong nangyari sa dalawang basketballista ng Ateneo. Kung titingnan natin, para silang mga talunan, para silang mga hindi natupad ang kanilang mga pangarap na siguro maging isang kilala or isang professional basketball player. Pero ang totoo nun, hindi sila talunan.
Katunayan, tinuturing sila na mga bayani ngayon sa kanilang larangan. At kung minsan ganyan ang Kristiyano, kung minsan parang talunan pero hindi ito totoo sapagkat higit pa tayo sa mga mananagumpay. Ang hamon ko ay sa panahon na pakiramdam mo ay talunan, alalahanin mo na higit ka pa sa mga mananagumpay. At yan po sinasabi ng ating teksto, muli sino ang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? At napakaraming ang binanggit niya ni Pablo hanggang sa hindi na niya nga nailista lahat. Ngunit sa anumang mga bagay na yan ay hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Yan mismo ang sinabi sa pinakahuling talata ng ating teksto, talatang 39. Alam nyo, grabe daw po yung ginawang pagtatapos dito ni Pablo sa kanyang section na ito, from verses 31 to 39. Punong-puno daw po ito ng katiyakan o assurance para sa mga mananampalataya. Sabi ng mga Bible scholar, kung tutuusin daw po ay kahit ang sinabi na lamang dito ni Pablo o tinapos na lamang ni Pablo ito sa mga pangungusap na walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos kay Kristo Jesus, okay na daw yon, sapat na daw yon. Pero ang ginawa pa dito ni Pablo ay idinagdag pa niya, Panginoon natin. Si Kristo Jesus na Panginoon natin. Ang sinasabi ng mga Bible scholar, yan po daw ay emphasis na lamang. Parang gustong ipakita dito na kung anong klaseng kaugnayan meron tayo kay Kristo Jesus. Siya'y Panginoon natin. Kaya ito raw pong tekstong ito na itong bahaging ito ng banal na kasulatan, chapter 8, verse 31 to 39 ng Aklat ng Roma, ay isa sa pinakamagandang bahagi ng banal na kasulatan kung ang pag-uusapan ay seguridad ng mga mananampalataya. At gaya ng binanggit ko kanina, ito man ay sa usapin ng kaligtasan o sa usapin ng mga karanasan sa mundo. Sapagkat ito ay nagpapakita na sa kabila ng ating mga karanasan dito sa mundo, merong pagtatagumpay kay Kristo. Ganyan kaganda, ganyan kayaman ang ating teksto. Siguro, sa maraming pagkakataon ay narinig nyo na si Corrie ten Boom. Si Corrie ten Boom ay isa sa mga naging biktima ng Nazis regime noon ni Adolf Hitler in Germany, sama ang kanyang kapatid na si Betsy o maging ang kanyang ama. Alam nyo, sa panahon daw na nandun sila sa concentration camp na kung saan ay mala-impyerno, wala daw ibang naging pag-asa or kaaliwan ang magkapatid na ito, kundi ang salita ng Diyos. Partikular sa salita ng Diyos na sinasabi niya, ayon na rin sa kanya, sapagkat siya lamang ang nakasurvive, namatay ang kanyang kapatid doon. Di ako naging tiyak sa kanyang ama, pero yung kanyang kapatid ay namatay doon, siya ay nakasurvive, at ito yung kanyang patotoo. At kanyang kino-quote ang Romans 8, verse 35 to 37. Na minsan pa nais kong basahin sa inyo, ang sabi diyan, who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation or distress, or persecution or famine, or nakedness, or peril or sword, etc. and etc. Ganyan natin makita ang kaugnayan natin sa ating Panginoong Hesukristo. Walang anumang bagay na pwedeng mangyari para makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus na Panginoon natin. At sa ating awitin na himno bilang tugon,
direktang ipinakita dito na yung pag-ibig ng ating Diyos na kay Kristo Jesus ay hindi nangiiwan. At sana ay ito ang ating maging damdamin sa mga oras na to, sa ating pag-awit bilang tugon sa mensaheng ating napakinggan, ang pag-ibig ng ating Diyos na di nangiiwan. Awitin po natin, pag-ibig na di nangiiwan. Wakas po tayo sa panalangin, mga kapatid. Dakila naming Diyos, tunay na kami po ay nagpupuri. Papasalamat sa iyo sa mga oras na to, na ang iyong mga salita ay minsan pang nahayag sa amin. Salamat sa paalala ng napakadakilang mensahe ng krus para sa amin ng mga mananampalataya. Salamat na dahil sa iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo, sa iyong naging pagdurusa, pagpapakita na kami ay nasa iyong panig. Salamat sa iyong ginawa, Panginoon, sa aming mga buhay. At dahil dito sa kabila ng aming mga karanasan, sa kabila ng mga kaaway o oposisyon sa aming pananampalataya, ay kami ay nakatitindig, nakapanghahawakan sa aming pananampalataya sa iyo. Yun ay dahil pa rin sa iyong biyaya at awa sa amin, Panginoon. Kaya nagpapasalamat kami. Salamat sa pag-ibig na walang anumang bagay ang pwedeng makapaghiwalay. Pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus na Panginoon namin. Tunay na nagpapasalamat kami, Panginoon, sa mga katotohanan ito. Nawa ay tunay ng aming mga puso ay nagpapasalamat at nagpupuri at napalakas. Minsan pa ang aming pananampalataya na kung minsan ay nadoon ng mga kabigatan dahil sa mga karanasan namin sa mundo. Panginoon, nawa ay ang iyong mga salita ay tunay na ingatan nyo sa aming mga puso, lalo na sa mga panahon na dumadaan kami sa mga kabigatan bilang mga mananampalataya o bilang isang iglesia. Kaya salamat sa iyo at naway maging ang salita nyo ay pumukaw ng damdamin ng isang wala pa kay Kristo. Nawa, Panginoon, makita nila ang kanilang kahungkagan sa kanilang kalalagayan sa iyo, Panginoon. At nawa, iyong salita ay tunay na umimok sa kanila na lumapit at manampalataya sa aming Panginoong Jesucristo. Salamat muli, O Diyos, sa mga oras na to. At ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.